Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan nating manlalakbay dito sa Pilipinas at sa lahat ng mga masisipag na Pilipinong nagtatrabaho, naninirahan at walang sawang nagpapadala ng tulong mula sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na sa United States of America at sa Canada. Kayo man ay isang iginagalang na senior citizen na kasalukuyang nag-iimpake at nagpaplano ng inyong inaasam-asam na bakasyon, o isang mapagmahal na anak sa abroad na nag-ipon ng ilang buwan upang mabilhan ng tiket ang inyong mga magulang. Ang videong ito ay ginawa at sadyang inilaan para sa inyo. Sa episode na ito ng ating Bantay Airport serye, tatalakayin natin ng napakalalim, napakadetalye at walang anumang paligoy-ligoy ang isa sa pinakamabigat, pinakamasakit sa bulsa at pinaka-nakakagulat na trahedya na maaaring mangyari sa isang pasahero bago pa man siya makarating sa counter ng imigrasyon. Isipin ninyo ang familiar na senaryong ito. Nakahanap ang inyong anak ng magandang promo fare sa internet para sa inyong flight papuntang Los Angeles, San Francisco o Toronto. Binayaran niya ito gamit ang kanyang credit card at masayang ipinadala sa inyo ang electronic ticket sa Messenger. Pinrint ninyo ito, inilagay sa inyong folder kasama ng inyong pasaporte na may 10 taong valid visa. Dumating ang araw ng inyong biyahe. Kayo ay nag-ayos, nagpaalam sa buong pamilya ng may luha ng kagalakan at maagang pumunta sa Ninoy Aquino International Airport. Pagpasok ninyo sa departure hall, buong kumpiyansa kayong pumila sa check-in counter ng inyong airline upang ibigay ang inyong mga malalaking balikbayan boxes at kunin ang inyong boarding pass. Ngunit, pagkaabot ninyo ng inyong pasaporte at printed ticket sa airline check-in agent, napansin ninyong biglang kumunod ang noo ng ahente. Tumawag siya ng supervisor. Tinitigan nila ng maigi ang screen ng kanilang computer at ikinumpara ito sa inyong pasaporte. Matapos ang ilang minutong matinding kaba, tumingin sa inyo ang ahente at binigkas ang mga salitang higit pa sa bangungot para sa sinumang manlalakbay. Sorry po, ma'am, sir, hindi po namin kayo pwedeng i-check-in. Bawal po kayong sumakay ng eroplano. Hindi po nagmamatch ang pangalan ninyo sa ticket at sa inyong passport. Napangganga kayo, naguluhan at nagumpisang manginig. Paano nangyari ito? Hawak ninyo ang inyong pasaporte. Totoong tao kayo, bayad ang inyong ticket ng inyong sariling anak. Legal ang inyong visa, wala kayong dalang bawal. Ngunit bakit pinipigilan kayong makasakay ng mismong havayulu na inyong binayaran? Ang sagot sa katanungang ito, ang siyang pinakamalaking pagkakamali na araw-araw ay binabaliwala ng napakaraming Pilipino sa tuwing sila ay nagbubook ng flight sa internet. Ang isang letrang pagkakamali o ang hindi eksaktong pagkakatugma ng pangalan sa ticket at sa opisyal na pasaporte. Dito natin bubuksan at ihihimay ang napakahigpit na batas ng international aviation. Marami sa ating mga kababayan ang nag-iisip na ang pagbili ng plane ticket ay parang pagbili lang ng bus ticket papuntang probinsya. Na kapag nagkamali ka ng spelling ng pangalan mo, pwede mo lang itong ipabura sa konduktor at isulat ang tama. Na kapag tinatawag kang Maria ng buong barangay ninyo, pwede na ang pangalang Maria sa ticket kahit ang buong pangalan mo sa birth certificate ay Maria Elena. Isa itong napakalaking kamalian na magbabaon sa inyo sa utang sa loob ng airport. Kailangan nating maunawaan kung bakit napakahigpit ng mga airlines pagdating sa pangalan ng pasahero. Pagkatapos ng mga trahedya tulad ng siyam na siyam sa Amerika, ang buong pandaigdigang industriya ng abyasyon sa pangunguna ng International Air Transport Association o IATA at ng mga ahensya tulad ng Transportation Security Administration o TSA ng Amerika ay nagpatupad ng napakahigpit na Secure Flight Program at Advanced Passenger Information System. Sa ilalim ng mga batas na ito, bago pa man lumipad ang isang eroplano mula Manila papuntang Amerika o saan mga bansa, ang buong manifesto
o listahan ng mga pasahero ay ipinapadala na sa mga border control at security agencies ng bansang pupuntahan. Ang sistemang ito ay nakaprogram upang otomatikong i-check ang bawat pangalan laban sa mga pandaigdigang no-fly list, terrorist watch list at mga database ng mga kriminal. Dahil dito, iniuutos ng batas na ang pangalang nakalagay sa inyong plane ticket ay dapat, at inuulit ko, dapat na tumugma ng harfi-harfine o letrang bawat letra sa pangalang nakasulat sa machine-readable zone ng inyong opisyal na pasaporte. Walang puwang para sa palayaw, walang puwang para sa mga shortcut, at walang puwang para sa maling spelling. Para sa computer ng TSA at ng mga airlines, kapag ang ticket mo ay nakapangalan kay Maria Santos, pero ang pasaporte mo ay nagpapakita ng Maria Elena Cruz Santos, kayo ay dalawang magkaibang tao. Ang Maria Santos na nakabili ng ticket ay hindi ang Maria Elena Cruz Santos na nakatayo sa harap ng check-in counter. At dahil magkaibang tao kayo sa mata ng computer, hindi kayo bibigyan ng boarding pass. Kayo ay opisyal na denied boarding. Ngayon, himayan natin ang mga pinakamadalas at pinakamasakit na uri ng pagkakamaling ito na bumibiktima sa ating mga senior citizens. Pangunahin dito ang tinatawag nating the maiden name trap o ang patibong ng apelido sa pagkadalaga. Ito ang numero unong dahilan kung bakit naiiyak ang mga nanay at lola natin sa airport. Paano ito nangyayari? Halimbawa, ang inyong anak na nasa Amerika na 10 taon na ninyong hindi nakakasama ay gustong isurprise kayo ng ticket. Dahil sa pagmamadali at excitement niya sa pag-book sa Expedia o sa website ng airline, ang inilagay niyang pangalan ay ang pangalang kinasanayan niya. Ang pangalan ninyo noong kayo ay hindi pa kasal o ang pangalan ninyong ginagamit sa Facebook. Kaya ang tinype niya sa ticket ay Lourdes Garcia. Ngunit ang hindi niya alam, ang inyong pasaporte na in-apply ninyo sa DFA kamakailan lamang ay nakapangalan na sa asawa ninyo. Kaya ang nakasulat doon ay Lourdes Garcia Reyes. Pagdating ninyo sa airport, hindi tatanggapin ng airline ang inyong ticket. Kahit pa magdala kayo ng sandamakmak na marriage certificate, barangay clearance, o picture ng kasal ninyo, hindi ito papayagan. Ang panuntunan ng airline ay simple. Kung ano ang nakasulat sa pahina ng pasaporte na may litrato ninyo, iyon lamang dapat ang nakasulat sa ticket, wala nang iba. Ang ikalawang madalas na pagkakamali ay ang issue sa mga suffixes o ang mga dugtong sa pangalan tulad ng junior, senior, the third at iba pa. Ito naman ang nagiging bangungot ng mga tatay at lolo natin. Kapag ang buong pangalan ng inyong asawa sa pasaporte ay Juan de la Cruz Jr. at ang bumili ng ticket ay nakalimutang ilagay ang junior o junior sa dulo ng pangalan, ito ay itinuturing na name mismatch. Bakit? Dahil sa mata ng batas ng Pilipinas at batas ng abyasyon, si Juan de la Cruz ay ang inyong biyenan o ang ama ng inyong asawa at si Juan de la Cruz Jr. ay ibang tao. Hindi pwede ang palusot na, sir, parehas lang naman sila. Anak niya yan. Hindi tinatanggap ng airline system ang mga ganitong klaseng paliwanag. Ang kawalan ng 2 letrang J at R sa ticket ay sapat na upang tuluyang maiwan ang inyong asawa ng eroplano. Ang ikatlo ay ang problema sa mga abbreviations o mga pinaikling pangalan. Napakaraming Pilipino ang may pangalang Maria na pinaikli bilang Ma. Halimbawa, ang nakasulat sa inyong birth certificate at passport ay Maria Teresa Santos. Ngunit nang mag-book ng ticket ang inyong travel agent o ang inyong kamag-anak, tinype niya ang pangalan ninyo bilang Maria Teresa Santos dahil ito ang nakasanayan ninyong isulat. Mulay, ito ay isang napakalaking red flag sa system. Ang computer ng mga border controls sa Amerika, Japan o Europa ay hindi nakakaintindi ng mga lokal na kultura ng pagpapababa ng pangalan. Hindi nila alam na ang Ma
ay katumbas ng Maria. Ang babasahin ng computer ay literal na letrang M at A. Dahil hindi ito nagtugma ng perpekto, muling ibablock ang inyong boarding pass. Ganon din ang mangyayari sa mga pangalang may gitling o hyphen. Kung ang pangalan mo sa passport ay Mary Jane, hindi pwedeng Mary Jane na may space ang ilagay sa ticket. Ang bawat tuldok, space at gitling ay mahalaga. At ang ikaapat na isang natatanging issue para lamang sa ating mga Pilipino, ang kalituhan sa middle name. Sa kultura ng mga bansang kanluranin tulad ng Amerika, kapag sinabing middle name, ito ay ang ikalawang pangalan na ibinigay sa iyo ng iyong magulang. Halimbawa, sa pangalang John Paul Smith, ang Paul ang kanyang middle name at ang Smith ang kanyang last name o surname. Ngunit sa ating batas sa Pilipinas, ang tinatawag nating middle name ay ang apelyido ng ating ina nung siya ay dalaga. At ang ating first name o given name ay maaring binubuo ng 2 o 3 pangalan, tulad ng Maria Elena. Ang kalituhan na ito ay nagiging trahedya kapag ang inyong kamag-anak sa abroad ay nag-book ng ticket gamit ang isang foreign website. Minsan, ang inilalagay nilang middle name sa form ay ang unang apelyido o iniiwan nila itong blanko. Ang pinakaligtas na panuntunan dito ay laging isulat ang inyong buong first name at last name eksakto kung paano ito nakaprint sa itaas na bahagi ng inyong Philippine passport. Kung ang pangalan mo ay Maria Elena at ang apelyido mo ay Cruz Santos, ilagay ang lahat ng ito sa tamang kahon. Kung hindi hinihingi ang middle name, huwag nang ipilit, basta't ang first name at last name ay eksaktong kopya ng pasaporte. Ngayon, narito ang pinakamasakit na bahagi na madalas nagdudulot ng matinding pag-iyak at pagkaubos ng pera ng mga pasahero sa airport. Kapag natuklasan ninyo ang pagkakamaling ito sa mismong araw ng inyong flight, sa harap ng check-in counter, ano ang mangyayari? Ang unang reaksyon ng pasahero ay ang makiusap. Miss, baka naman pwedeng i-edit mo lang dyan sa computer mo? Idagdag mo lang yung letrang R. Ako naman talaga yan. Heto ang mga ID ko. Habang naiintindihan natin ang pakiusap na ito, kailangan ninyong malaman na ang check-in agent ng airline ay walang kapangyarihan at walang autorisasyon na magpalit ng pangalan sa mismong araw ng flight, lalo na para sa mga international destinations. Nakasara na ang sistema ng TSA at APIS ilang oras bago ang flight. Hindi rin pinapayagan ng mga airlines ang paglipat ng pangalan upang maiwasan ang bentahan ng ticket sa black market. Ang pangalan ay nakalock sa ticket. Kaya ano ang solusyon na ibibigay sa inyo ng airline staff? Sila ay titingin sa inyo at sasabihin, "Ma'am, dahil po hindi kayo pwedeng sumakay gamit ang maling ticket na ito, ang tanging paraan po para makasakay kayo sa flight na ito ngayon ay kung bibili po kayo ng bagong ticket dito mismo sa aming ticketing office." Dito na babagsak ang mundo ng pasahero. Dahil ang pagbili ng walk-in ticket o last-minute ticket sa airport, ilang oras bago ang flight ay nagkakahalaga ng astronomical na presyo. Kung ang nabiling ticket ng anak ninyo, ilang buwan ang nakalipas, ay nagkakahalaga lamang ng $700. Ang hihingin sa inyong halaga sa airport para sa eksaktong parehong upuan ay maaring umabot ng $1,500 hanggang $2,500. Ang masaklap pa rito, ang lumang ticket ninyo na may maling pangalan ay madalas non-refundable o hindi na maibabalik ang pera dahil sa mata ng airline, kayo ang nagkamali sa pag-type ng detalye. Maiiwan kayong walang magawa, kundi umiyak. Tumawag sa inyong anak sa abroad na umiiyak din dahil sa paninisi at konsensya, o umuwing luhaan sa inyong bahay at tanggapin na nasayang ang lahat ng inyong pinaghirapan. Ito ang dahilan kung bakit ginagawa natin ang bidyong ito. Upang hindi mangyari sa inyo ang trahedyang ito. Paano natin maiiwasan ang $1,500 na pagkakamaling ito? Ang solusyon ay nasa matinding pag-iingat at ang tinatawag nating
24 na oras na grace period. Mayroong isang hindi isinapublikong panuntunan ang halos lahat ng malalaking airlines sa buong mundo. Kapag kayo ay bumili ng plane ticket, mayroong kayong 24 na oras mula sa oras ng pagkakabili upang suriin ang bawat detalye. Kung mapansin ninyo na may maling letra, maling spelling o nakalimutang pangalan, maaari kayong tumawag sa airline customer service sa loob ng 24 na oras na yon at ipabago ito ng libre o kaya ay i-cancel ang buong ticket para i-book muli ng walang penalty. Ang kapangyarihang ito ay nasa inyong mga kamay lamang sa unang 24 na oras. Kapag lumipas ang ilang araw, linggo o buwan at bago ninyo lang napansin ang pagkakamali, ang pagpapabago ng pangalan o ang tinatawag na name correction ay mangangailangan na ng matinding proseso, pagbabayad ng napakalaking name change fee o ang pinakamasama, hindi na ito papayagan at uutusan kayong bumili ng bagong ticket. Hinihikayat ko ang lahat ng mga anak, mga kamag-anak at mga kaibigan na bumibili ng ticket para sa kanilang mga magulang o mahal sa buhay sa Pilipinas. Bago ninyo buksan ang inyong laptop o cellphone para mag-book ng flight, sundin ninyo ang gintong patakarang ito. Hilingin sa inyong magulang na kunan ng malinaw na litrato ang mismong bio page o ang pahina ng kanilang pasaporte kung saan naroon ang kanilang mukha. Habang inyong tinatype ang pangalan nila sa website ng airline, dapat ay nakabukas ang litrato ng pasaporte sa inyong kabilang screen o hawak ninyo ito mismo. Kopyahin ng eksakto, letra por letra, bawat tuldok, bawat gitling, kung ano ang nakasulat sa pasaporteng yon. Huwag kayong magtiwala sa inyong memorya. Huwag ninyong hulaan kung ano ang kasalukuyang apelyido ng inyong ina. Huwag ninyong kalimutan ang junior. Ang inyong pagmamadali upang makatipid sa promo fare ay posibleng maging dahilan ng pagkawasak ng biyahe ng inyong magulang. Para naman sa ating mga senior citizens dito sa Pilipinas, huwag ninyong iasa ang lahat sa inyong mga anak. Kapag in-email na sa inyo ang inyong electronic ticket, huwag ninyo itong itago agad sa drawer o isave lang sa cellphone nang hindi binabasa. I-print ninyo ito kaagad. Kunin ninyo ang inyong salamin. Kunin ang inyong aktual na pasaporte. Ipatong ninyo ang pasaporte sa ibabaw ng printed ticket at ituro ninyo gamit ang inyong sariling daliri ang bawat letra ng inyong pangalan sa pasaporte at siguraduhing may kaparehong letra ito sa inyong ticket. Kapag may napansin kayong kulang o sobra kahit isang letra lang, tawagan ninyo kaagad ang inyong anak upang maipaayos nila ito sa airline buwan bago ang inyong biyahe. Madali itong maayos kapag malayo pa ang flight at may maipapakita kayong pruweba. Ngunit imposibleng maayos ito sa oras na nakapila na kayo sa check-in counter at umaandar na ang oras. Bilang pagtatapos, nais kong laging isaisip ng bawat pasahero na ang pag-iingat sa maliliit na detalye ay ang pinakamalaking proteksyon laban sa matitinding aberya sa paliparan. Walang pakiusap, walang palusot, at walang pagmamakaawa ang makakalusot sa isang higpit at walang awang computer system ng imigrasyon at abyasyon. Ang batas ay ginawa hindi para pahirapan tayo, kundi upang masiguro ang kaligtasan ng bawat eroplanong lumilipad sa kalangitan. Ang isang letrang pagkakamali ay maaaring magkahalaga ng libu-libong dolyar, matinding kahihiyan at isang nasirang bakasyon. Huwag ninyong hayaang mangyari ito sa inyong pamilya. Nais kong iparating ninyo ang napakahalagang mensaheng ito sa lahat ng inyong kakilala. I-share ninyo ang buong videong ito sa inyong mga anak, sa inyong mga asawa, at sa lahat ng inyong mga group chats upang maging isang malakas na babala at gabay bago pa man sila maglabas ng pera pambili ng ticket. Tulungan natin ang isa't isa na maging isang smart traveler at huwag maging biktima ng sariling kapabayaan. At para malaman ko kung sino sa inyo ang nakinig mula umpisa hanggang dulo,
naiintindihan ang bigat ng ating leksyon, at sumusumpang i-check ang bawat detalye ng kanilang dokumento bago lumipad, hinihiling ko na i-type ninyo sa comment section sa ibaba ang mga salitang ticket checked. Yes, i-comment ang ticket checked ng naka-all caps bilang inyong patunay na hindi ninyo hahayaang wasakin ng isang maling letra ang inyong masayang biyahe. Babasahin ko at papahalagahan ang bawat komento ninyong lahat. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik. Laging mag-ingat sa inyong mga paglalakbay at mabuhay ang mga Pilipinong manlalakbay saan mang dako ng mundo.